Are you ready, mga kapatid, para tanggapin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito? Amen. So, ang ating pong tema ng ating pong month of October is about the unshakable faith. Na tayo pong lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoon, dapat ang ating pong pundasyon ay nakalagak sa salita ng ating Panginoon, because Jesus Christ is our rock of our salvation. Siya po ang matibay na kalasag natin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya napakahalaga sa buhay po natin bilang mga followers ng ating Panginoon Jesus, hindi po tayo basta-basta naaalog. Hindi po tayo basta-basta nasishaken ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. Bagkus tayo po'y lalong titibay, sapagat ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kakaibang kalakasan at katibayan sa ating buhay kapag tayo po'y laging nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Amen. So let's go, mga kapatid, sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y pumunta sa 2 Corinthians 12:7-9. Babasahin po natin sa English and then babasahin din po natin after sa Tagalog. Hallelujah. Basahin po natin with conviction. Hallelujah. Verse 7, even though I have received such wonderful revelation from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 8, 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insult, hardships, persecution, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangamanggang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ano po? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, muli sa iyong mga salita na siyang may papayag sa araw na ito. Salamat, Lord God, that your word, O God, ay patuloy na nagbibigay sa amin, Lord God, ng enlightenment, Lord God, kung paano namin lalakaran ang bawat paalala mo sa iyong mga salita. Lord, I pray na patuloy na maging klaro sa puso ng bawat isa ang iyong mensahe sa araw na ito na aming tatanggapin, na hindi lang, Lord, aming marireceive, kundi ito'y maging buhay namin, malakaran namin, Lord God, kung paano mo kami tinawag, O God, kung paano namin isasagawa, Lord God, ang nais mo sa aming buhay. Kaya, Lord, continue to bless your people, Lord God, as they receive your word, even, Lord God, sa mga kapatiran na nanonood. Patuloy niyong i-bless ang bawat puso na tatanggap ng iyong salita. Especially, Lord God, ang iyong lingkod. Because I cannot do nothing without the empowerment of the Holy Spirit. Lord, lead me and guide me and help me. Hallelujah, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang nasa aking buhay. Salamat, Panginoong Sus, sa iyong makapangyarihang salita sa araw na ito. All glory is yours alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So the title of the message of God for today, mga kapatid, ay aking pong binigyan ng pamagat. Thank you for the thorns. Sa Tagalog,
Panginoon, salamat po sa tinig. Hallelujah. Isa po sa mga great example na makikita po natin mula sa buhay ni Apostle Paul, kung paano po siya ginamit powerfully ng ating Diyos. Sapagkat sa buhay po ni Apostle Paul, siya po'y dumaan sa napakaraming paghihirap, sa napakaraming persecution sa kanyang buhay. Even sa kanyang pong ministry, hindi po naging madali kay Apostle Paul yung kanyang pong pinagdaanan bilang isang lingkod ng ating pong Panginoon. So, makikita po natin dito yung susi na kung saan, kung bakit ang kanyang pananampalataya ay patuloy pa rin nakatayo sa ating pong Panginoon. Makikita natin dito kung paano pinatibay ng Panginoon, hallelujah, ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, even na siya po'y dumadating o dumadaan sa iba't ibang mga challenges sa kanyang buhay. Hallelujah. Hindi po nalalayo, mga kapatid, ang mga pagsubok na naranasan ni Apostle Paul. Kung titingnan po siguro natin sa ating sarili, napakalayo sa mga naranasan ng mga pagsubok ni Apostle Paul. Hallelujah. Makikita po natin in the life of Apostle Paul, alam po ng Panginoon ang kapasidad ni Apostle Paul. Sapagkat Apostle Paul, he is educated man under the Jewish Rabbi Gamaliel. Ibig sabihin po siya po'y napakatalino, well-educated. Hindi siya basta-basta. Siya po'y isang magaling na tagapagturo ng kautusan. Pagdating sa kautusan, siya po ay tinitingala ng mga Hudyo. Sapagkat siya po'y napakagaling pagdating sa salita ng ating pong Panginoon. So, dala-dala ni Apostle Paul ang katangiang pagiging magaling. Meron siyang katangiang siya'y matapang para ipangaral ang kautusan. He is a religious man. Talagang ang kanyang lakad pagdating sa kautusan, hindi mo siya basta-basta mababasag. Hindi mo siya basta-basta matatalo. Sapagkat talagang siya ay focus kung ano yung ministry na meron siya, na kung saan, hallelujah, pinapangaral niya ang kautusan na ang lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Kristiyano ay sumunod sa lahat ng kautusan. Pero makikita po natin from the life of Apostle Paul, nagkaroon po ng 180 degree. Amen. Everything was changed when he encountered Jesus on his way to Damascus. Sapagkat alam po natin from the life of Apostle Paul, talagang pinapatay niya ang lahat ng mga Kristiyano. Talagang sapagkat siya po ay talagang very dedicated bilang isang priest, bilang isang pariseo na kung saan ipinapahayag ang salita ng Panginoon. Siya ay napakagaling. Hallelujah. At alam po natin, sa buhay na Apostle Paul, nung siya ay nag-travel going to Damascus, na-encounter niya ang ating pong Panginoong Jesus at nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen. At ito po ang nangyayari sa buhay ng isang tao kapag tayo po ay nagkakaroon ng encounter sa ating pong Panginoon. Amen. Amen, mga batid. Hallelujah. So binigyan ng Panginoon si Apostol Paul ng napakaraming kapahayagan para isulat ang epistle, iparating ang mensahe sa mga iglesia, iparating ang mensahe, hallelujah, ng Panginoon sa mga kapatiran. At habang isinusulat po ni Apostol Paul ang mensahe ito, siya po ay nasa isang place na kung saan ang comfortable place. Siya po ay nasa kulungan. Masaya niyang ginagawa ang lahat ng ito for the sake of the believers. Na kahit siya po'y nasa loob ng piitan, hallelujah, doon nagbibigay ang Panginoon ng kapahayagan sa Kanya. Kaya ako po'y naniniwala, kung tayo man, mga patid, ay nasa kulungan ng ating kalungkutan, naniniwala ko maraming kapahayagan na ibinibigay ang Panginoon. Kailangan mo lang siyang hanapin. Kailangan mo lang siyang pagkatiwalaan sa iyong buhay. Kailangan mo siyang kausapin. And I do believe
na kahit tayo nasa gitna ng kulungan ng kalungkutan ng ating buhay, like in the life of Apostle Paul, siya ay nasa piitan, maraming kapahayagan. Ibinababa ng Diyos ang kapahayagan ng Panginoon kay Apostle Paul. Kaya inasulat niya yung 13-14 Ephesians. Napakagaling, napakatalino ni Apostle Paul. Hallelujah. Sabi po dito sa 7, bro, but whatever gain I had, I counted as lost for the sake of Christ. Sa Tagalog, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Yan ang nangyayari, mga kapatid, kapag tayo po'y nagkakaroon ng encounter sa ating Panginoon. Sabagat kakaibang karunungan, scholar siya, matalino siya, bilang isang tagapangaral ng kautusan. Sabi po dito sa verse 7, basahin po natin, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Hallelujah. So there is possibility na ayon po sa sinasabi ng Apostol Paul mula sa kanyang salita na ito'y magiging daan upang siya'y maging mayabang, upang siya'y maging mapagmalaki, sapagkat meron siyang kakaibang karunungan, sapagkat ibinibigay ng Panginoon ang maraming kapahayagan ng Diyos sa kanyang buhay. Like I said, alam ng Panginoon ang kapasidad ni Apostle Paul. Even sa buhay natin, alam ng Diyos ang bawat kapasidad natin bilang tagasunod ng ating pong Panginoong Sus. Sapagkat katulad ng sinabi ko, mga kapatid, una pa lang, magaling na talaga si Apostle Paul. Scholar siya pagdating sa kautusan. Hallelujah. Alam ng Diyos ang kapasidad ni Apostle Paul. Sinabi ng Panginoon, my revelation is too much for you. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, binigyan ako ng tinik upang hindi maging mayabang. Amen. Hallelujah. Sapagkat wala pong ibang nais ang Panginoon sa ating buhay, kundi makita niya ang bawat isa sa atin na tayo po'y humble. Walang ibang nais ang Panginoon na makita sa ating buhay, kundi makita ng Diyos sa buhay natin na tayo po'y nagpapakumbaba. Kasi yan sa ating Panginoon na tayo po'y nagpapatira pa. Hallelujah sa Kanyang harapan. Kaya kapag tayo po'y nakakitaan, di ba, sa atin po dito, kapag kayo po'y nakakita ng taong mayabang, ano po yung feeling ninyo? Di ba? Parang gusto mong tirisin. Mahangin, di ba? Nayayabangan ka. Hallelujah. Ayaw, kaya sinasabi po, minemention ni Apostle Paul, hallelujah, binigyan siya ng tinig, ng turn ng Panginoon, sabagat maaring, kapag hindi siya binigyan ng tinig ng Panginoon, maaring siyang magyabang. Maaring siya'y magmalaki. Kaya sabihin mo, Panginoon, sabihin mo, Lord, salamat sa tinig. Amen. Ang tinig na yan, mga kapatid, ay hindi kasalanan. Ang tinig na yan symbolizing about your trials, your pain, anuman ang mga dinadanas mo sa iyong buhay. Lahat tayo dumadaan doon para hindi tayo magmalaki at patuloy natin i-acknowledge ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Kasi po, sa totoo lang, mahirap maging humble kapag tayo po'y nagiging successful. Ano? Mahirap maging humble, lalo na't kung ikaw ay gwapo. Mahirap maging humble, lalo na't kapag ikaw'y maganda. Kapag ikaw'y maraming pera, di ba mga batid? Real talk. Sa totoo lang po mga batid. Ayaw po ng Panginoon na tayo po'y maging hambog. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y maging mayabang. Mahirap na tayo po'y may mga pagkakataon na marami akong kakilala. Marami silang natapos ng mga degree, pinag-aralan. Hallelujah. Pero makikita po natin sa kanila, nagkakaroon ng ego. Nagkakaroon ng pride na dapat nating bantayan, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon naman po ay nagbibigay sa atin ng totally change sa ating buhay. Kaya alam ng Panginoon ang bawat kapasidad natin.
Binibigyan tayo ng boundary ng Panginoon para kapag ibinigay ng Panginoon yon, siyempre alam mo kung ano yung kakayanan mo. Pero kapag hindi mo kaya, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng kahinatnan kung ano yung meron ka ngayon. Kaya dapat mong ipagpasalamat ang lahat ng bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Like Apostle Paul, magaling na scholar pagdating sa kautusan, na kahit siya po ay nakaranas ng totally ng pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay, Apostle Paul said, I was given a thorn in my flesh to keep me from becoming proud. Ako'y binigyan ng tinik ng Lord para hindi ako magyawang. Amen. May habag ang Panginoon sa mga taong makasalanan. May habag ang tao, may habag sa mga taong suwain. May habag ang tao sa mga taong matitigas ang ulo. Ngunit walang grasya ang Panginoon sa mga mayayabang, sa mga nagmamataas. Walang biyaya ang Diyos sa nagmamataas. It's very clear na sinasabi po ng Panginoon sa James 4:6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gave grace to the humble. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo po'y laging nagpapakumbaba, laging nagpapatira pa sa Kanyang harapan. And this is the faith of Apostle Paul to become unshakable, na kahit siya'y may dinadalang tinik sa kanyang katawan, hallelujah, siya'y marunong magpasalamat sa Panginoon. Tingnan po natin, next slide, ang sabi doon, 1 Thessalonians, siya po nagsulat dito, 5:18 ng 1 Thessalonians, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Siya'y marunong magpasalamat sa kanyang mga pagsubok. He acknowledged the Lord, even he is in the difficult situation na kanyang buhay. So isa po na makikita natin to become unshakable. Number 1, next slide, ang sabi po doon, thank you Lord for everything. Siya'y marunong magpasalamat. Tanungin mo ang iyong kasabi, marunong ka bang magpasalamat sa Panginoon? Na kahit ikay nasa mga difficulty ng buhay mo, marunong ka pa rin bang magpasalamat sa Panginoon? Napakahalaga, dapat lahat ng bagay, kaya nga sabi dito, in everything give thanks to the Lord. Na anuman ang mga circumstances na dumarating sa ating buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. When you have a grateful heart, na anuman danasin mong pasakit, you will become unshakable. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon doon? Hallelujah. Yes, mga kapatid. Kung lagi ka nagpapasalamat sa Diyos, it will affect your heart. Hallelujah. Bibigyan ka ng kakaibang kalakasan when you declare the word, Lord, salamat sa mga tinik. Lord, salamat sa mga pagsubok. Lord, salamat sa mga problema, sa mga challenges ng aking buhay. Lord, salamat nandiyan ka. Amen. Hallelujah. Parang humihina na po ang amen natin. Hallelujah. Kaya every time we declare the word, thank you Lord, God will supply your strength for your victory. Amen. Totoo yun, mga magpasalamat ka lagi sa Panginoon. Si Mami lagi nagpapasalamat sa Lord. Moment by moment, every minute, napapakinggan ko lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi, wag tayong magsawang magpasalamat sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ko po, ang thorn ay hindi po kasalanan. Ang thorn of the flesh ay nagsisimbolo ng ating pong pain, ng ating trials, sometimes yung ating pong broken family, mga hamon na dumarating sa ating buhay. Amen. Amen. Ang Diyos po, inilagay lang talaga ng Panginoon yon para tayo po ay manatiling nagpapakumbaba. Amen. Inilalagay ng Lord yun para lagi tayong mag-init, lumapit sa Panginoon. Amen. 1 Corinthians o 1 Corinto 10:13, ang sabi po dito, God is faithful
He will not let you be tempted beyond what you can bear. Amen. Walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon sa ating buhay na hindi natin kakayanin. Alam ng Panginoon ang kapasidad ni Apostol Paul. Alam ng Panginoon na maaari kapag hindi nilagyan ng Panginoon si Apostol Paul ng third, mismong si Apostol Paul na ang nagsasabi, baka ako ay magyabang sabagat matalino siya. Magaling siya, mahusay siya. Amen. Hallelujah. Kaya hindi po ipapahintulot mga kapatid ng Panginoon na mga dumadating na mga pagsubok sa ating buhay na hindi natin kakayanin. Lahat ng iyan ay kaya natin pagtagumpayan. Sabi nga po dito, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Kapag nandiyan na ang pagsubok, siyempre ang gagawin mo, tatakbo ka sa Panginoon. Tatawag ka sa Diyos. Kakausapin mo siya, Lord, tulungan mo ako. And I do believe ang Diyos ay laging nakikinig. Hallelujah. Kapag tayo po'y nagtitiwala, hallelujah, ang Diyos ay didinggin niya ang lahat ng ating mga iyak, ang lahat ng ating panalangin para tayo po'y suplayan ng ating kalakasan para mapagtagumpayan natin ang mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Pero kung ikaw ay nagkaroon ng pagsubok at hindi ka tatakbo sa Panginoon, lalong lalala ang iyong sitwasyon. Lalo kang lalala. Hallelujah. Lalo kang paglalaroan ng kaaway. Lalo kang bubulungan ng kaaway. Huwag ka nang pumunta sa church. Yan. Magkulong ka na lang dyan. Yan, ibubulong sa'yo. Yan ang trabaho ng kaaway, to steal. Aagawin niya ang joy mo, to kill, patayin ang iyong pananampalataya, and to destroy, wasakin ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya magpasalamat tayo in every circumstances in our life, give thanks to the Lord. Ito yung una. Hallelujah. Para tayo po'y maging unshakable. Magpasalamat. May kapangyarihan sa pagpapasalamat sa Panginoon. Amen, may kapangyarihan. Kaya ipagpasalamat mo ang lahat ng bagay sa ating Diyos. Verse 8, ang sabi po dito sa verse 8, next slide bro, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Very powerful testimony of Apostle Paul. Paulit-ulit niyang hinihiling sa Diyos, Lord, Panginoon, alisin mo ang tinik na ito sa aking katawan. Lord, alisin mo ito. But the Lord said, hallelujah, my grace is sufficient for you. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na kahit pala tayo ay nasa tinik, hallelujah, even in the life of Apostle Paul, na kahit siya ay nasa tinik ng kanyang kondisyon, ito ay pagpapala sa iyo, Apostol Paul. Dahil dyan, nahayag ang aking kapangyarihan. I will use you powerfully. I will anoint you powerfully, na kahit meron kang daladalang tinik. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay mayroong kanya-kanyang dalang tinik sa buhay natin. Maaring yung anak mo. Maaring yung karamdaman mo. Maaring yung sitwasyon, halid ng iyong relasyon. Iba't ibang uri na nararanasan natin ng mga tinik na dala-dala natin sa ating buhay. Ngunit salamat sa Panginoon, nandito pa rin tayo. Nagpapatuloy na nagpupuri. Hallelujah, patuloy na naglilingkod sa Panginoon, na kinikilala natin na may pag-asa sa ating Panginoon. Na ang lahat ng bagay ay hindi pa uli ang lahat, sapagkat sa ating Panginoon walang delay. Walang delay sa Panginoon. There's a perfect timing ang Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga panalangin, sa lahat ng ating mga itinataas sa ating Panginoon, in His time.
all things make it beautiful in His time. In His time. Amen. May mga burden tayo sa ating family. May mga pain. May mga panalangin tayo sa ating Panginoon na hindi pa sinasagot. Sino sa atin dito yung mga prayers natin hindi pa sinasagot ng Panginoon? Maaring yun ang tinik na meron ka ngayon. Nang gusto ng Panginoon, lalong mabuo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Lalong mapalapit ikaw sa Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po'y laging nasa iglesia ng Panginoon. Napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Kung ano po yung magiging act natin, magiging action natin, kung paano natin haharapin, hallelujah, ang mga bagay na dumarating na mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Matuto tayong magpasalamat sa Diyos because the grace of God is sufficient. Sobra-sobra ang biyaya, sobra-sobra na tayong pinagpala. Sabihin mo sa iyong katabi, sobra-sobra ka ng pinagpala ng Diyos. Sobra-sobra tayong pinagpala. Yung buhay, yung hininga na meron ka, 24 hours, hallelujah, ang iyong puso na tumitibok, moment by moment, malaking pagpapala yan. Ang buhay na meron ka. Kaya sobra-sobra ang pagpapala na meron na tayo, kapatid. My grace is sufficient. God will sustain us, strengthen us, hallelujah, sa lahat ng ating pong mga pain. Sapagkat tayo po'y bibigyan, hallelujah, ng kakaibang katagumpayan ng Diyos kapag tayo po'y nagtiwala sa ating Panginoon. Amen. Verse 9, ang sabi doon, kaya't, yan po. So, dito po natin makikita yung unshakable faith ni Apostle Paul. Kaya't, buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Number 2, to become unshakable, hallelujah, rejoice in the midst of your thorns. Sabi nga dito, buong galak na ipinagmamalaki ni Apostol Paul ang kanyang kahinaan. Kakaibang puso, kakaibang encounter, kakaibang desire ng kanyang puso. Maangkin lang niya ang Panginoon sa kanyang buhay. He is satisfied. Hindi niya ikinahihiya kung ano ang meron siya. Hallelujah. Kundi, sabi niya rito, buong galak na ipinagmamalaki ni Apostol Paul ang kanyang kahinaan. Sapagkat dito siya pinatatag upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Dito pala nahahayag. Even sa buhay natin, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon kapag ikay patuloy at patuloy na nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, na kahit ikay humarap sa iba't ibang pagsubok sa iyong buhay, hallelujah, ikay patuloy at patuloy na nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka bumibitaw sa kamay ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka bumibitaw sa salita ng Panginoon. Lagi mong inihayakap ang salita ng Panginoon. Inaangkin mo sa iyong puso, Lord, ikaw lamang ang aking minamahal. Ikaw lamang, Lord, wala nang iba. This is it. This is the heart of Apostle Paul. Siya'y baliw sa Panginoon. Kung paano siya binago ng Panginoon. Siya ay mamamatay, nagpe-persecute ng mga Kristiyano, pero nagkaroon ng 180 degrees sa kanyang buhay. Binago ng Diyos sa kanyang puso. Hallelujah. Ang sabi po dito, sa 2 Corinthians 11:30, 1, 2, 3, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Ganun siya. Kung meron akong ipagmamayabang, ito yung aking kahinaan. Sino sa atin dito yung pinagmamayabang mo ang iyong kahinaan? Maaring hinahihiya tayo. Maaring tinatago natin yung ating kahinaan. Tingnan mo yung mga tabi. Di ba, mga kapatid? Parang nakakaya naman na sabihin ko sa iyo yung kahinaan ko. Pero si Apostol Paul na ito, matalino, magaling sa pangangaral, pero hindi niya ikinahihiya ang kanyang kahinaan, ang kanyang weaknesses, sapagkat alam niya, hallelujah, sa sarili niya,
doon nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Meron siyang bold, meron siyang kakaibang, hallelujah, init sa kanyang puso. Kapag sinasabi niya, hallelujah, sa kanyang puso, ang kanyang kalagayan na hindi niya ikinaiiyak, kundi ito'y nagbibigay, hallelujah, ng encouragement sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, na kahit na tayo po'y dumating sa ganung pagkakataon, hallelujah, tayo po'y nagpapatuloy pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Na hindi tayo po nag-give up. Hindi tayo umaatros sa mga dumarating na mga tinik sa ating mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa mga tinik. Salamat Lord sa mga turns na dumarating sa aking buhay. Pinasalamatan niyo na ba ang Panginoon sa inyong mga pagsubok, mga kapatid? Hallelujah. Magpasalamat kayo lagi sa Panginoon. So rejoice in the midst of your throne. So kagalakan sa kanyang puso na anumang ibigay ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul, siya po ay sold out sa Panginoon. Sold out siya sa Lord. Inalay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod na kahit dumating sa kamatayan ang sitwasyon ng kanyang paglilingkod sa kanyang ministeryo. Hallelujah, sold out siya sa Panginoon. Na kahit meron siyang daladalang tinik na pagsubok sa kanyang buhay, hallelujah, siya'y patuloy na nagmamahal sa Panginoon. Ibinababa siya ng Panginoon. Pinaparealize ng Diyos kay Apostol Paul ang mga bagay na kung saan kapag binigyan siya, hallelujah, ng kakaibang karunungan. Ano mga kapatid? Dahil nga po siya'y napakagaling, kung hindi bibigyan ng Panginoon ng tinik si Apostle Paul, ang kahinat na nun, siya po ay magyayabang. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, ipagpasalamat natin sa ating pong Panginoon kung ano man ang mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo man ay pagpalain ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sapagkat nandito tayo sa Paris, France, kumakayod tayo para mabigyan natin ng magandang buhay ang ating mga anak, ang ating pong mga pamilya. Hallelujah, hindi malayo na hindi tayo po pagyamanin ng Diyos, hindi malayo na tayo po ipagpalain ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya ay Diyos, hallelujah, na nagbibigay ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Pero ang gusto ko pong sabihin sa ating lahat, bantayan natin ang ating mga puso. Guard your heart. Kaya kung hindi man ibibigay ng Panginoon yon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kung ikaw hindi man binigyan ng Panginoon ng maraming pera sa bangko, maaring kapag binigyan ka ng Panginoon, di ka na makita sa church. Hallelujah. Iba na ang pinagagawa mo. Nakita ka na doon sa bulon. Iba na ang mga kaibigan mo. Lagi ka na sa bear house. Amen, mga batid. Mga example na kung saan ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng katamtaman na tama lang sa atin. Pero naniniwala po ako, mga batid, kapag tayo po'y lumalago, nagmamature tayo spiritually sa ating buhay, at alam na natin panghawakan ng mga bagay na inihanda na pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, sapagat nananalangin tayo sa Panginoon na tayo po'y pagpalain, naniniwala ko. Hallelujah, yan ay ibibigay at ipagkakalob ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng 10,000 bultahe. Sapagat pag binigay ng Panginoon 10 bultahe sa iba ka, ikay mamatay. Hindi mo kaya. Ang Diyos ay nagbibigay lang ng mababang bultahe, sapagat yun lang ang kaya natin. At ganoon din ang nangyari kay Apostol Paul. Para hindi siya umangat, para hindi siya magmayabang, hallelujah, upang mahayag pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon kay Apostol Paul. At ganoon din sa ating buhay. Hallelujah. Lagi tayong nag-a-acknowledge sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya nga mga kapatid, kagalakan sa puso, hallelujah, ni Apostol Paul ang maglingkod sa Panginoon na kahit siya po'y may tinik sa kanyang katawan. Ano pong sabi sa salita ng Panginoon? Next slide. Yan. Kailangan maging masaya ka. Mag-rejoice ka sa gitna ng iyong mga tinik. Kaya ang sabi dito, for the joy of the Lord
is your strength. Magalak ka na kahit may kapighatian. Magalak ka na kahit ikay nalulungkot ngayon. Parang ang hirap na, no? Kasi po, ang Diyos, ang Holy Spirit kasi nagbibigay nun eh. Hindi mo siya pwedeng ikulong. Hallelujah. Siya ay, ano ang tawag dito? Talagang mag-manifest kasi yun eh. Kapag marunong kang magpasalamat, marunong kang magalak sa Panginoon, magmamanifest yun. At kapag ikay nag-rejoice sa Panginoon, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Hallelujah. Bibigyan ka ng kakaibang kalakasan ng Diyos. Allow the Lord to turn your weaknesses into strength. Hallelujah. Amen. Allow the Lord. Pasalamat po sa Panginoon. Hallelujah. Verse 10. Verse 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Sabi po dito, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen. And number 3 na makikita po natin dito, hallelujah, to become unshakable, glorify God in your weakness. Amen. Amen. Glorify the Lord in your weakness. Apostle Paul honored the Lord in his weakness. Hindi siya tumigil. He don't stop believing. He don't stop serving the Lord even ang kanyang sitwasyon ay napakasakit. Hallelujah. Na kahit siya po'y pinipersecute, hallelujah, nagpapatuloy siyang lakarin. Nagpapatuloy niyang tinatahak, hallelujah, ang takbuhay na ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay. This is unshakable faith of Apostle Paul. Hindi niya kinahiya ang kanyang kahinaan, kundi ipinapagpasalamat niya, gino-glorify niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Siya'y nagpupuri, siya'y nagpapasalamat, hallelujah, na nakataas ang kanyang kamay, sumusuko sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga tinik sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. 1 Peter 4:13, sabi po dito, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalangan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Amen. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Espiritu ng Diyos. Amen. Makibahagi. Yun po, yung kagalakan na ginagawa natin, na kahit tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok sa ating buhay, yun po'y pakikibahagi sa paghihirap na ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Kaya tayo pong mga Kristiyano, huwag po tayong laging nasa comfort zone ng ating paglilingkod. Kailangan nating lumabas doon. Kailangan natin, hallelujah, mamatay sa pita ng ating mga laman. Yun po'y pakikibahagi sa ginawa ng Kristo sa ating buhay. Amen. Hindi po ang sarili natin ang patuloy na nasusunod. Sapagkat sa totoo lang po, karamihan sa atin, siguro wala naman po dito, ang nasusunod ay lagi ang sarili. Ang gusto niya, hindi yung gusto ng Panginoon. So, isipin po natin, mga kapatid, tingnan mo yung katabi, nakikibahagi ka ba sa paghihirap na ginawa ni Kristo sa iyong buhay? Kung ikay nakikibahagi sa paghihirap na ginawa ni Kristo sa iyong buhay, hallelujah, na kahit ikay nasa pagsubok, nagpupuri ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, nagkakaisa pa rin tayo bilang magkakapatid. Tulong-tulong tayo na inuusad natin ang kingdom ng Lord. Yung to advance the kingdom of God. Nagtutulong-tulong tayo. Sapagkat we are the parts of the body of Christ. Iisa tayo. And Jesus Christ is the head of the church. At tayo po yung mga vessel ng Panginoon na kung saan tayo po yung ginagamit para ang gawain ng Panginoon ay lumago at patuloy
na tayo po'y makapagdala ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat isang kaluluwa ay maligtas, libo-libong mga anghel. Hallelujah! Ang siyang nagpupunyagi, ang siyang nagdiriwang sa langit. Ganun po kahalaga at ganun pinapahalagahan ng Panginoon ang isang kaluluwa na tumanggap sa ating pong Panginoong Sus. At ikaw ang instrumento ng Panginoon para sila, para ibahagi natin ang mabuting balita. Amen. So glorify the Lord. Hallelujah, sa lahat ng iyong mga dinadaanang mga pagsubok. Ang lahat ng worry mo ay maging papuri, maging pagsamba sa Panginoon. Encourage yourself to the Lord. Magpalakas ka sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit ka sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It is for good. It is good for us, mga batid, na tayo po'y laging nagpapasalamat, na tayo po'y laging nagagalak, nagiging masigla ang ating puso sa paglilingkod. At pinupuri natin siya sa lahat ng ating mga pagsubok sa ating buhay. Hallelujah. Hindi po madali, mga batid, no? Alam ko po, it is a challenge for us. Hindi po siya madali kung tayo po'y hindi connected sa ating Panginoon. Pero kapag connected ka sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagiging madali. Sapagkat sinabi ni Apostle Paul, hallelujah, I can do all things through Christ who strengthened me. Si Lord ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Pero ang kailangan mo lang, connected ka. Remain in me, and I will remain in you. Kaya kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoon, magbubunga ang fruits of the Holy Spirit sa ating buhay na kahit tayo po ay dumaan sa mga ganong pagsubok. Hallelujah, mapupupurihan pa rin natin. May itataas pa rin natin ang ating mga kamay na patuloy na maglilingkod at patuloy na gagawin ng kalooban. Hallelujah ng Diyos sa ating po mga buhay. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang Diyos ay handa na tayo po'y patuloy na pagtibayin. Hallelujah. Sa lahat ng ating pong mga hamon sa ating buhay. Huwag po natin kalilimutan, mga kapatid, na tayo po'y ng mga nasa huling araw, nakasuan ng mga pagkakataon na galaw ng kaaway, ay kunin, agawin, sirain ang ating pong pananampalataya. Hallelujah. Gusto ko pong sabihin sa ating lahat, mag-stand tayo sa ating faith, sa ating Panginoong Jesus. Because Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Siya magpapalakas at magpapatatag sa atin. Patuloy tayong mag-humble sa paanan ng Panginoon. And I know, ito ang kaparaanan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo maging hambog. Ayaw ng Panginoon, tayo po'y maging mayabang. Gusto ng Panginoon na tayo po'y patuloy na nagpapatira pa sa Kanyang harapan. Thank you, Lord. Lord, salamat, Lord, sa oras na ito. Itatanghal ka namin. Itatanghal namin ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Thank you for your word. Thank you, Holy Spirit, na patuloy kayo nagpapaalala sa aming mga puso. Salamat, salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itatanghal. Lumalapit, nagsusumamo. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, Diyos. Inanais, Yes, Jesus. banal na presensya mo. Yes, Jesus. Na ika'y maranasan. Yes. O Diyos, puso ko'y patapuin. Minsan pa, lumalapit, nagsusumamo. Inanais, banal na presensya mo.
katulad. Yes, Jesus. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kada kailangan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. Thank you, Jesus. Next verse. Hallelujah. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Yes, Jesus. Sa kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y Yes, Jesus. namamangha sa'yo. Kaming namamangha sa'yo. Sa iyong Kadakilaan, kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. itatanghal kita. Yes, O Jesus. Diyos, ikaw lamang. Itatanghal. Itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Thank you, Jesus. We give you praise, Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you adoration. Thank you for your word, Lord God, that we received today. Salamat, Lord God, that you're reminding us, Lord God, ang aming kinakatayuan sa aming pananampalataya. Salamat, Lord God, that you are a great example na nakita mo sa amin, Panginoon Jesus, kung gaano kayo kababa, Panginoon Jesus. Kaya salamat, Panginoon Jesus, patuloy na ipinapaalala mo sa aming buhay. Hallelujah, na kami, O Diyos, ay patuloy na magpasalamat sa lahat ng bagay. Patuloy, hallelujah, na kami ay magsaya, mag-rejoice. Even, Lord, na kami dumadaan sa lahat, hallelujah, ng mga pagsubok sa aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus, hallelujah, sa paalala ng iyong mga salita na patuloy kang mag-glorify, patuloy kang maluwalhati, at patuloy kang mapapurihan, Panginoong Jesus, sa lahat ng aming pong mga kahinaan, sa lahat ng aming dala-dala sa aming buhay, sapagkat nais po namin ipagkatiwala ang lahat ng ito, Panginoon Jesus, sapagkat kayo Diyos na matibay naming sanggalang. Kayo ang matibay, hallelujah, na pundasyon ng aming pananampalataya. Kaya salamat, Panginoong Jesus, sa patuloy na pinapaalala mo sa araw na ito na ang iyong mga salita, hallelujah, ay aming pangahawakan, ay aming kakapitan, ay aming ilalagay at kikwintas sa aming mga puso na kayo, hallelujah, ang magbibigay sa amin ng matibay na pananampalataya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus. Shekarabasanda. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang pagmamahal. Singing softly. Singing softly to the Lord. Yes. Damhin po natin na mensahe ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. Kailanman di nagkulang ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, kapatid. Tapat ang Diyos na nagmahal sa iyo. Tapat ang Panginoon na nagpatawad sa iyo. Tapat ang Panginoon, hallelujah, sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Minsan pa, pagmamahal. Salamat po. Salamat ng iyong pagmamahal ay walang katulad sa aming mga buhay.
Yes, kami mangha sa iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Hallelujah. O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus, sa mga kapatid. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron po tayong mga dinadalang kabigatan sa ating buhay. At ikaw po ay kinakausap ng banal na Espiritu na parang hindi mo kayang panghawakan ang kabigatang ito sa iyong puso. Parang hindi mo kayang pagtagumpayan ang kabigatan na meron ka sa ngayon. Pwede po natin itaas ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, magtiwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang mag-doubt sa Lord. Huwag kang mag-doubt sa Lord. Manalig ka sa Panginoong Sus. Manampalataya ka sa Panginoong Sus. Manahimik ka sa presensya ng Diyos. Isara mo ang iyong bibig. Kausapin mo ang Panginoon sa iyong puso. Lahat ng mga panalangin mo sa iyong puso. Ipagkaloob mo sa Panginoon sa oras na ito, kapatid. Nangungusap ngayon ang Holy Spirit sa puso mo. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong puso, kapatid. Yes. Kung ikaw'y tinatouch ng Holy Spirit ngayon, na mga kabigatang ito, hallelujah, ang siyang nagiging hindrance para hindi ikay maging mainit sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, ito ang way ng Lord para lalong mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, kapatid. Ang kailangan mo lang tumayo na matatag sa iyong pananampalataya kay Kristo. No turning back. Tumingin ka kay Kristo. He is the finisher of your faith. He is the author of your faith. Alam ng Panginoon ang bawat sitwasyon ng ating mga dinadala sa ating buhay. And the Holy Spirit, I know that the Holy Spirit convicting you right now. Hallelujah. Pwede ba tayong pumunta dito sa harapan, mga kapatid? Hallelujah. May mga kabigatan sa iyong puso. Yung kahinaan, ibigay natin ang lahat ng ating kahinaan sa ating pong Panginoon, na ito ay paltan niya ng kalakasan sa iyo, na ito ay paltan niya ng kapangyarihan sa buhay mo, sapagkat, hallelujah, walang karapatan ng tiyablo sa buhay mo, sapagkat ikaw ngayon ay templo na ng banal na Espiritu. Ngayon, nais kitang itaas sa Panginoon na ikay bibigyan ng kakaibang kalakasan ng Panginoon na kung paano mo harapin, hallelujah, ang tiyablo sa iyong buhay, sapagkat ang tiyablo sa buhay mo ay talunan na, kapatid. You are a victor. Hindi ka biktima. Ikaw ay tagumpay, kapatid. Ikaw ay tagumpay. Yes. Dito lang kayo sa harapan, kapatid. Huwag kayong mahiya. Katulad ng sinasabi ko, huwag kayong mag-doubt. May kayang gawin ang Panginoon sa iyong buhay. Maaring sa anak mo, maaring sa pamilya mo, maaring sa kaibigan mo, kung sino man yun, sa trabaho mo, mga weaknesses na kung saan ito ang nagiging instrumento ng Panginoon para lalo kang mas mapalapit sa Panginoon. And this is the moment, hallelujah, kapatid, na ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Malaki ang kamay ng Diyos, kapatid. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon para ikay iwanan, para ikay talikuran. Ang Diyos, hallelujah, ay laging nandyan sa iyong tabi. Niyayakap ka ng kanyang pag-ibig. Niyayakap ka ng kanyang presensya. Salamat, Lord, for the life of Apostle Paul. Naging halimbawa kung paano namin ipapagpasalamat ang lahat ng aming mga kahinaan.
lahat ng aming mga dala-dala sa aming buhay. At salamat, Lord, na binigyan mo ng linaw na ang kahinang ito ang siyang magiging kapangyarihan ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Lord, I lift him up. Right now, Lord, I lift him up in the name of Jesus. Lord, I ask your grace, Lord. I ask your mercy right now. In the name of Jesus, Lord, I pray that you will pour out your presence. You will pour out your glory right now, God. Alam mo ang bawat dinadala, ang bawat tibok ng puso ng iyong mga anak, ang bawat iyak ng mga kapatid sa oras na ito, Lord. Kailang, Lord, ang nakakatawa nito. Kaya, Lord, tinataas po namin ang kanilang buhay. Oh God, yes. Ibigay mo sa Panginoon, sige, iyak mo sa Diyos. Yes, iyak mo sa Panginoon. Alam ng Diyos ang iyong puso. Oh Jesus, iyak para sa Panginoon na may pagpupuri, na may pagsamba, na may pagtitiwala, na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yes. Give it to Him. Give it to Him. Give it to Him. Walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoon, kapatid. Siya ay laging nakaalalay. Siya ay laging nakaalalay sa iyong likuran. Salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Please. Hallelujah. Salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Thank you, Jesus, Lord, sa mga kapatid, Lord. Salamat sa aking kapatid. Hallelujah. Kalakasan at katatagan ang aking diniklara sa iyo, kapatid. Alam ng Panginoon ang iyong puso. Alam ng Panginoon, hallelujah, ang sitwasyon ng iyong puso. Kaya sa oras na ito, ako'y nagdideklara ng kalakasan at ibibigay na naibibigay ng Panginoon sa iyong buhay. In Jesus' name. Strength sa aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat. Oh Lord, salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya salamat, Lord. Oh Jesus. Lord, sa buhay, Lord, ka ng aming kapatid. Kay Sister Lisa, Lord God. Lord, alam mo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang iyak na kanyang puso. Sa oras na ito, Panginoon Jesus. Pagtibayin mo ang kanyang loob. Pagtibayin mo siya, Panginoon Jesus. Yes, restore here, Holy Spirit. Yes. Salamat. Hallelujah. Amen. Paghawakan mo, kapatid. Paghawakan mo ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Yan ay magiging kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Favor ng Lord sa iyong buhay. Salamat for the healing, anointing. Purihin ka, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa buhay ng aming kapatid. Tuloy mo siyang bigyan ng kakaibang kalakasan. Paano niya, hallelujah, tatayuan, Lord God, ang lahat ng kanyang mga sitwasyon sa kanyang buhay. Salamat, Lord God, sa kanyang puso, sa kanyang dedication, Lord God, na maglingkod sa iyo, na kahit siya ay nasa pagsubok. Salamat na binibigyan mo siya ng kakaibang katatagan para patuloy siya nakatayo sa iyong pananampalataya. I declare the double portion of anointing of God in your life. Patuloy kang gamitin ng Panginoon, kapatid. Patuloy kang gamitin ng ating Panginoon. In Jesus' name. Yes. Salamat sa kanyang iyak. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless my sister Dolly, Lord. Alam mo, iyak ang kanyang puso. Palakas mo, Lord, ang kanyang mga anak. Palayan mo ang kanyang mga anak. Palayan mo, Lord, ang buhay. Sister Dolly, Father God. Alam mo ang iyak ng kanyang puso.
sa iyong puso. Salamat. Salamat. Kakaibang kalakasan, kapayapaan, ang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Brother Ryan. Salamat. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na katubunan ng lahat ng ating mga panalangin. Lord, kami po'y naniniwala na meron kayong ginawa sa araw na ito, sa bawat puso ng bawat kapatid na pumunta sa iyong altar. Salamat. I release continually, hallelujah, ang kagalingan ng Diyos sa iyong buhay. Ang restorasyon, hallelujah, ng gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Gabayan kayo ng Panginoon. Glory and honor God is yours and all. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God.